Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Isang araw mga kaibigan ay medyo naipaship na natin lahat yung mga manok mga kaibigan. At saka may nag-request pa sa akin na gusto pa daw siya kumuha ng ganito ay talaga mga kaibigan ay yung mga pinapaship ko ay talagang yun lang pong mga sobra yun mga kaibigan, kasi mahirap na po kung kuhaan pa natin yung ano natin sa pahulugan mga kaibigan. Mahirapan na po ako mga kaibigan, kasi medyo talagang hanapan natin yung maganda talaga yung nagpahulugan sa atin para naman medyo konsuelo sila mga kaibigan. Kaya ngayon wala na mga kaibigan, mayroon na lang pailan-ilan po, pero hindi talaga ako magbigay na mga kaibigan, kasi alam nyo na siguraduhin natin yung ano po, yung sumasali sa atin sa pahulugan mga kaibigan. Yun lang talaga yung mga available natin mga kaibigan. Kung mayroon pa dyan na yung pumpkin, saka yung gold, saka pula, hindi pa ho na binta mga kaibigan, pero hindi na siguro abot yan ng December mga kaibigan. Sa akin dito, hindi na talaga magtagal, kasi mayroon din mga taga-amin dito mga kaibigan na talaga interesado rin. Kaya sa atin mga kaibigan, yun po ay napakababa ng mga presyo po, kasi pag magpunta kayo sa mga legit na farm, sa mga breeder vlogger, nako, napakamahal na talaga mga kaibigan. Kahit ako mga kaibigan, kumukuha din ako sa mga breeder vlogger po para naman makabigay din tayo sa mga medyo katulad ko na mga gilid-gilid boys din na medyo walang pira po. Ayun talaga mga kaibigan. Kaya magintindihan na lang tayo sa ano po, kasi ako mga kaibigan ay talagang binaba ko yan, kasi mag-shipping pa, lalo na pag Luzon or Mindanao, ganon. Kaya marunong din tayo mag-isip po. Kaya sa akin, yun lang po mga kaibigan. Ngayon ay napakaganda na po ng panahon. Wala ng ulan, medyo mainit na lang, pero okay lang yun mga kaibigan, kasi makakilos na tayo kung ano man yung mga gawin natin dito sa area natin po. Yun lang po mga kaibigan, itong pag-usapan natin yun lang po yung pinakagiliwan natin tungkol sa pag-aalaga ng ating mga manok po. Dalawang aspeto lang po mga kaibigan. Sa akin lang ito mga kaibigan, itong mag-alaga ka ng sisiw at saka itong magkondisyon tayo ng manok mga kaibigan. Yun lang talaga. Kung magsasali tayo sa exam po, itong dalawang aspeto lang po, itong mag-alaga tayo ng sisiw. Kasi itong mag-alaga tayo ng sisiw mga kaibigan, mga bata pa sila, talagang sisiw pa talaga. Napakasaya natin mga kaibigan tingnan po habang kumakain yung mga sisiw. Talagang enjoy ako doon mga kaibigan. At saka itong magkondisyon tayo, at saka naanuhan ko rin itong magkondisyon mga kaibigan, ay nagtanong sa atin na kung inirbon daw ang gamit mga kaibigan, paano daw gawin yung ipares yung injectable po. Sa akin naman mga kaibigan pag pinag-usapan na inirbon po, hindi ko na po sabayan ng injectable yun mga kaibigan, kasi pares na talaga yun sa B12 po. Kasi ilang bisis ko na yan nasubok mga kaibigan, talagang match na match po itong inirbon sa B12 po. Nakita nyo naman yun sa mga lumang video ko. Pero pwede din itong, kasi na-try ko rin ito, pwede rin itong inirbon mga kaibigan, isabay mo ito sa sa compressor, pwede rin mga kaibigan. Kung paano gawin, ganito po yun mga kaibigan. Inirbon sa umaga, pagkatapos kumain yung isang manok, tapos sa akin mga kaibigan, every Thursday talaga ako magbigay na itong compressor para medyo masanay na yung manok sa 3 days before the fight. Hindi na sila manibago po, kasi ako mga kaibigan, kahit gamit ko ang compressor po, pagdating talaga ng 3 days before the fight po, ay MIB ko na ang itinuturo ko po doon mga kaibigan, yung last 3 days before the fight po. Compressor, pag kasagsagan pa lang po, yung magpalitan pa yung inirbon saka pero isang bisis lang yung mag-inject mga kaibigan, yung last 3 days talaga. Yung Thursday tayo mag ng injectable mga kaibigan, yung compressor. Pero pagdating ng last 3 days before the fight mga kaibigan, pwede mag-inject na kayo ng 0.25 or half sa 0.5 po mga kaibigan. Pwede naman 0.3. So sa akin mga kaibigan, 0.3 po, last 3 days before the fight. MIB yun mga kaibigan, kasi ibang palo po pag MIB na yung tinuturok mo mga kaibigan sa last 3 days po. Iba mga kaibigan, malalaman nyo yan pag ginagamit mo ang compressor, inirbon compressor, tapos mga kaibigan, sa gabi yung compressor, tapos pag last 3 days before the fight ka na, yung MIB mo na ang gamit mo, nako, makita mo talaga ang manok, iba yung
iba yung ano po, iba yung lakas ng talagang madiin yung mga palo, mga kaibigan. Yung makikita mo talaga yung mga palong may galit, ganun talaga mga kaibigan. Talagang intense po ang ang diin ng palo ng isang manok. Iba yung mib po, kasi yung mib mga kaibigan ay yun po ay ginagamit natin ng mga pagpataas ng testosterone level ng isang manok, lalo na pag ikaw ay nagpakasta ng manok mga kaibigan. Ako, napakalaking tulong po yung mib po, kasi pag manok mo medyo kulang sa ano yung manok mo mga kaibigan, yung enhancement sa pagkasta, turukan mo ng mib yan mga kaibigan, ay talagang tumataas yung testosterone level ng isang manok, ay talagang magkasta po. Lalo na yung ginagamit ko yung Golden Boy na yung nabinta ko sa taga-Binggit, ibang klase yung mga kaibigan, magkasta siya ngayon. Sikas ng mga kaibigan, magkasta na rin ulit. Ayun ang hinahanap ko sa isang manok po. Kaya hindi magsisi yung nakakuha doon sa Binggit, kasi pag silang dalawa yung inaano mo, talaga magaganda yung mga offspring na lumalabas yun mga kaibigan, mababae man o malalaki po. Pormado po. Talagang 45, hindi yung mag-iba mga kaibigan, talagang 45 yung lumalabas mga kaibigan, yung mga babae o malalaki man. Kaya yun ang hinahanap ko sa isang isang manok mga kaibigan, na talagang makapagpalabas, kasi napaka-importante sa akin mga kaibigan. If we talk about yung conformation ng isang manok ko, given na yung conformation sa isang, yung talagang bulto yung katawan, hugis ng puso ng saging, pero yung sa akin mga kaibigan, yung napaka-importante po yung buntot talaga mga kaibigan, kasi pero merong tingin ko po sa manok mga kaibigan, buntot talaga yung nakatuon ng pansin sa akin po, talagang buntot po. Doon ko makikita yung isang manok na talagang maganda at saka balansi mga kaibigan, lalo na pag 45, tapos hindi buka mga kaibigan. Talagang yun ang tingnan nyo po sa isang manok, yung hindi buka po. Pag buka mga kaibigan, ako talagang ma-discourage ako niyan. Makitaan ko na yan mga kaibigan, bata pa, yung mga 2 months old, ako kitang-kita ko na yan mga kaibigan, yung buka po. Talagang ayaw ko po sa mga manok na may buntot na buka mga kaibigan. Kahit 45 pa yan, pag medyo buka, kasi itong buka naman, pagdating na medyo may edad na siya, mawala yung mga kaibigan, kasi magtaasa na yung mga nung sa gilid niya mga kaibigan. Pagtaasan niya, hindi na masyado maklaro po, parang magtikom yung yung buntot niya, pero talagang piliin ko yung mga kaibigan, yung talagang gano'n ang mga kaibigan, yung talagang sikip talaga, hindi yung buka mga kaibigan. Kasi pag buka mga kaibigan, makitang-kita mo na yan, 2 months old pa po. Kaya sa akin mga kaibigan, talagang mag-breed tayo po, unahin natin, tingnan talaga natin yung buntot, kasi yun ang nagdala ng kagandahan ng isang manok po. Ayun lang naman mga kaibigan, yun lang naman natin ma-share sa araw na to. Bilang isang magmamanok po, ay talagang doon tayo ma-enjoy mga kaibigan sa conditioning at saka itong mag-alaga ng sisiw po. Kasi mga kaibigan, pag tayo po ay manood habang kumakain yung mga sisiw, naku, talagang nakakatanggal ng stress po. Talaga namang ganun mga kaibigan, kahit yung mga medyo matatanda na nag-breed po, medyo naka-enhance din ang kanilang yung kanilang energy ba mga kaibigan. Iba yung manok ko, iba yung ng manok, yung pagbigay ng kuha ng isang tao po, yung lakas bilang isang magmamanok mga kaibigan. Talagang kung mamatay ka ng 60 years old, talagang maabot pa ng 80 years old pag ikaw ay nagmamanok po. Totoo yan mga kaibigan. Siguro kasi biruin mo, pag ikaw ay medyo may edad na, hindi ka na makayuko masyado. Pero pag may manok ka mga kaibigan, talagang yuko ka, kasi magkuha ka sa limber, diba? Iayos mo yung linisin mo yung ilalim ng mga kulungan dyan, kasi hindi naman pwede pabayaan yun mga kaibigan, kasi ammonia yun medyo magdulot ng sakit ng isang manok. Pag ikaw ay medyo may edad na, talagang paghirapan mo yun mga kaibigan. Kaya medyo pag may edad ka na, talagang matagal po yung buhay mo dyan. Tulad ni Sir Biboy, tingnan nyo po, talagang medyo may edad na mga kaibigan, magna-19 siguro yun si Sir Biboy, pero medyo parang pa mga kaibigan, napaka-fit pa po, napakaganda pa ng katawan, dahil sa isang manok po yan mga kaibigan. Hindi ko naman sinasabi na pag magmanok ay matagal kang mamatay, hindi naman ganun mga kaibigan, pero nakakatulong po, kasi talagang mapilitan kang parang mag-iesisyo ka rin mga kaibigan, yumuyuko ka, tumatagilid ka, kasi itong pagmamanok mga kaibigan, hindi biro po. Katulad itong kunin mo yan sa court, talaga yumuyuko ka dyan mga kaibigan.
Alisin mo yung mga buntot, yung mga 3.5 months, ito kunan ko pa to kasi itong manok na to ay talagang 3 months and a half pa po. Meron tayong mga pinalabas mga kaibigan, yung gold saka yung sweater na anong Edwin po, napakaganda mga kaibigan. Yung binigay ko sana sa Tagaytay, hindi niya nakuha mga kaibigan kasi may damage sila sa bagyo kasi nung dumaan yung bagyong uwan ba yun, mahirap naman yung unahin mo yung manok mga kaibigan. Okay na yung inuuna talaga yung pamilya po kaysa manok. Okay lang yan, okay lang naman yung manok mga kaibigan, nandyan lang naman yan. Pag gusto mo bumibili, pwede naman yun. Pag available pa, ganun. Okay lang yun, talagang unahin natin yung pamilya po. Yung manok mga kaibigan, talagang hilig lang natin yan. Mamaya na yung manok, unahin natin yung pamilya kasi pamilya mga kaibigan, ito lang napaka-importante po yun sa atin. Unahin natin yung pamilya, saka na yung manok po, yung hilig natin. Kasi yung manok, kaibigan, may pira ka lang talaga makakakuha ka ng mga legit na bloodline talaga. Kung marunong ka lang makiramdam po, kahit sa through social media po, talaga makakuha ka mga kaibigan ng medyo maayos talaga. Saka pakiramdaman mo yung kunan mo, na kung paano niya binibreed, kung paano siya mag-breed. Makita mo naman yan mga kaibigan, lalo na sa mga vlogger po. Kasi malalaman mo naman yan mga kaibigan, lalo na sa pag-vlog niya, magawa siya ng content. Makikita mo yun mga kaibigan kung itong taong to ay kahit katulad ko na medyo lang tayo, gilid-gilid boys lang tayo, mga inato boys mga kaibigan ba, walang mga pira, pero mayroon tayong pamamaraan mga kaibigan kung paano mag-breed, kung paano mag-alaga ng isang manok po na talagang medyo kung ilaban mo, kung mo sa exam mga kaibigan, talagang makasabay din sa mga medyo mga kilalang mga magmamanok din po. Ang manok mga kaibigan ay hindi mo naman yan masigurado kahit gaano kabisaya yan, kung paano inalagaan yan, hindi mo pa rin yan sigurado mga kaibigan, lalo na pag may mga na talaga sila, yung dito mga kaibigan, may mga knife na talaga, hindi mo yan masigurado mga kaibigan. Pero through scientific na ngayon mga kaibigan, through sa pagkondisyon, sa ng training, ganon, kung paano mo ginawa yun, ay medyo may advantage ka pag medyo nag-aaral ka din mga kaibigan, hindi ka pabaya po. Yun lang po, yun lang ating pag-usapan sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.